Samantala, maliban sa DPWH, mainit na rin sa mata ng isang kongresista ang posibleng naging kapabayaan ng Commission on Audit o COA sa pagkakalusot ng maanumalyang flood control projects. Ang pahayag ng mambabatas tinutukan sa ulat ni Milky Rigunan. Bukod sa DPWH, marami din dapat ipaliwanag ang Commission on Audit kung paano nakalusot sa COA ang mga proyektong pinondohan pero hindi naman nag-e-exist. Ito ang sinabi ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, co-chair ng House Tri-Committee on Infrastructure, na mag-iimbestiga sa kontrobersya at mga anomalya sa mga flood control projects. Sabi ni Ridon, bakit nakalusot sa COA ang milyong-milyong pisong halaga ng proyekto na dapat dumaan sa masusing pagbusisi. Anyari sa Bids and Awards Committee ng DPWH kung saan nai-award ang kontrata sa ilang mga kontraktor gayong maraming flood control projects, kung hindi man palpak ay ghost projects. Tiniyak ni Ridon na magiging evidence-driven ang kanilang investigasyon kahit may ilan silang kasamahan sa Kamara ang idinadawit sa kontrobersya. Ayon kay Ridon, iisa-isahin nila ang status ng bawat proyekto at aalamin kung sino-sino ang mga nakapirma sa mga kontrata. Matatandaan, uminit ang ulo ni Pangulong Bongbong Marcos nang bisitahin ng Reinforced River Projects ng Baliwag, Bulacan na fully paid at completed na base sa mga dokumento pero wala namang naitayong aktwal na istruktura. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.